Arn! Guys, ayun! Nagluluto ng inutak. Inutak ba yan? Dinner itong isda. Inutak, no, Arn. Anyway, hi girls. Good morning. Naririnig na kami. Arn, good morning. Siyempre sa mga kapuso natin, good morning po. Nako, finally, kasi last week pumunta tayo dito sa Pateros para nga i-feature yung balot. Ngayon naman, isa na naman pagkain ang ating ipapakita na pinagmamalaki nga dito sa Pateros. Ito yung tinatawag nila na inutak. Konti trivia lang nga, Arn. Okay. Alam mo ba kung bakit ito tinawag na inutak? Oh yes, kaya lang ito tinawag na inutak ng mga taga-Pateros dahil may hilig daw sila sa matamis ang mga taga-Pateros at wala sila sa mga ordinaryong kakanin kaya nainganyo sila nito. Ayun, at saka kasi yung itsura niya, Arn, medyo similar siya sa brain, hence tinawag nga siyang inutak. Yes. Pero ito, isa pang trivia, alam mo ba kung paano ito ginagawa, Arn? O paano? Ayan ang alamin natin ngayong umaga. Siyempre kasama natin ngayon si Mommy Sylvia Ampe ng taga-Pateros na kilalang-kilala nga sa paggawa nitong inutak. Arn, dyan ka muna ha. So hello Mommy, good morning. Ayan, tuturo niyo po sa amin ang paggawa ng kilalang-kilalang inutak ng Pateros. So ano po ba yung mga ingredients na kailangan natin? Itong hawak ko, galapong. Itong galapong, ang sangkap nito, malagkit at konting bigas. Lalagyan to ng asukal, gata. Ayun. Yun lang. So, gata, asukal, tsaka galapong, yung pinaka-main ingredients po natin. Pagsasama-samahin po natin siya dito sa malaking lalagyan. Tama po ba, Mami? Oo. Oo. Tapos, after po natin siyang halu-haluin, ano po ang next process natin? Isasalang natin siya, bibigyan natin to dito. Ay, ito po muna, Mami, di ba? Ilalagay po natin to dun sa malaking kawali. Tama po ba? Alright, punta po tayo dun, Mami. Mami, bakit natin siya kailangang, if I'm not mistaken, parang kailangan natin siya painitan for a while. Bakit po kailangan gawin yun, Mami? Para hindi manikit. Para hindi po siya manikit. Matatalo, hindi mo mahahabol yung pag hahalo. Mamumuo-muo ang malagkit. Ayun, kaya kailangan under constant heat ay hinahalo-halo natin siya constantly. Okay. So, Mami, ito pong nilagay natin na mixture. Gaano po ito katagal kailangang halu-haluin dito? Mga 15 minutos. 15 minutos po siya, halu-haluin. Tapos, ano po ang next process natin? Pagka halu-haluin ng ganyan, bagahan mo ganyan. Yan. Ilalagay natin siya sa hurno o sa lilanera. Pagkatapos, Ito po yung nalagay natin kanina na mixture. Ito yung medyo parang lumagkit na po, no? Tama? Alright. Ilalagay natin siya dito sa yanera, Mami. Okay, so ganito yung mag-i-issue niya mga kapuso. Alright? So kapag ganito na siya, ano po yung next process natin? ibibigay natin sa kanya. Lalagyan niya ng gata sa ibabaw yon at saka aapuyan. Lalagyan pa ulit, Mami, ng gata sa ibabaw. Bakit po kailangan lagyan pa ng gata, Mami? Para kasi magkaroon ng konting, kumbaga sa babae, mayroon siyang konting ganda. Ayun, tsaka yung flavor na para sobrang malasahan talaga natin yung gatang flavor niya. So dito po talagang sa baga po natin siya niluluto. Hindi po pwedeng hindi sa baga o sa oven di maganda. Ayun. Nasa ibabaw. Tsaka para may smoky flavor din, no, Mami? Gaano naman po katagal yung mga inutak natin kapag niluluto na dito sa baga? Minutos. 10 minutes lang. 10 minutes lang, tapos po okay na po siya. Yun po yung sa maliliit. Paano po yung malalaki katulad yan sa harapan natin? Ganon, mga 15, ganon. Pero alalay lang ang apoy kasi pagka binigla mo nasusunog. Ayun. Tapos? Babantayan mo maigi, aangatin. Haluin mo yung aangatin at saka lagi mong bibisitahin para hindi siya nasusunog. Ayun, kailangan kasi talagang tutok ka sa pagluluto para siguro din na hindi nga sunog yung ating inutak. So pagkatapos nga ng sabi ni Mami, 10 minutes or 15 minutes kapag malaki, ganito na yung magiging finished product niya. Ayan, ito yung maliit na nasa llanera. At syempre, ang mas malaki na inutak. At sa ating pagbabalik mga kapuso, Arn, sabi kasi nila, itong inutak daw, best served daw ito kapag may kasamang ice cream. At bukod nga daw sa ice cream, may iba pang masarap na kasama to pag kinakain. Kaya sa ating pagbabalik lahat yan, aalamin natin mula nga dito sa bahay ng Pateros o bayan ng Pateros. Kaya balik muna tayo sa studio.
We are going to Mexico. Pagdating sa pagkain kasi burrito po ang ating pag-uusapan this morning. Ito yung ginagawa niya. Mare, what's this? Oo nga, kasama natin ngayon si Jowa. Good morning, Jowa. Good morning po. Ito ba ang regular burrito ninyo? Yes po. Ano ang flavor niya? Ano ang meat na kasama? This one is the fish burrito. Ang bilis lang gawin na. Parang ilang sandali lang halos maubos matapos mo na siya. Kaya natin ito sa bahay, Mare. Kaya. Basta nandun si Jowo. Daan ka naman sa amin minsan. Mare, ito nga pala, ito, shrimp burrito to, no? Wow! So, Pwede iabot natin kainin kayo ito. Ayan. At syempre, para mas malaman pa natin all about burritos, kasama po natin ngayon, aside from Drew and Connie, na gusto na yata makikain dito, si Songko ng Ristras Mexican Grill. Good morning, Son. Okay, ano ba talaga ang burrito, first of all? Burrito is it's one of the famous Mexican food, which has all the ingredients from beans to rice and to different types of meat. Iba-iba ba? Kasi minsan nakakain ako ng puro rice lang, minsan puro beans lang. Yes, because we have different types of whichever you wanted. So, depends on what you want talaga. Yeah, or seafood, yeah. Okay, so usually ang burritos kasi na alam ko, no, it's like this lang. This size lang siya. Regular size is like this. Pero napansin ko yung mga burritos nyo, napakaubod ng laki. Yeah, it's for sharing actually. Yeah. Sharing talaga, kain Yeah, dito sa... Sige. Oh, pero sabi, this is a dry kind of burrito, Yeah, diba? that's a regular burrito which weighs 800 grams. 800. Wow, kung kaya niya kainin yan, good luck na lang sa inyo. Itong Yeah. dalawa naman. These are our wet burrito. This is a vegetarian wet burrito, and this is the shrimp burrito. Why wet burrito? Because We put tomatillo and ranchero on top and melted cheese. Two kinds of cheese. super mas malasa. Uy, I heard Yeah. meron kayong burrito na kakaiba na talagang pangbarkada, pangpamilya. Ito raw yung, sabi ng mga Japanese, Godzilla. Godzilla burrito. Yeah. Godzilla. So, can you tell us about the Godzilla burrito? Yeah, this is our Godzilla burrito, which weighs 2.5 kilos, and it's 2.5 feet as well. It's 3 times the size of a regular burrito. Three times? Bakit Yeah. tao to? From 6 to 10. 6 to 10 people. Pero kung malakas ang appetite mo, Actually, we do have a challenge which a person can finish the entire burrito. kayang-kaya namin yan. Pero Yeah. actually, iba-ibang klase. Ay, iba nga palang haba. Ano ang haba nito? 2.5. 2.5 again. Okay, pero kailangan ko ng measuring tape pero just to compare na lang, visually, nakikita niyo naman. Ito ang regular burrito nila, and yan ang Godzilla burrito nila. O, di ba? Ibang klase ang laki. Pero gusto ko siya i-measure. Meron ba tayong measuring tape? Ayan, sige. Now it's time to measure it. Medyo tigilan natin ang pagsunog. Crispy na siya, bro. Okay. Ang inches is 23. 23 inches. Ang kanyang haba at ang kanyang taba ay 5. Yep. 5. Naku, hindi ka pala busog nito pong pamilya. Ewan ko na lang, Okay, kailangan ko yata ng spoon or fork kasi gusto ko na siyang itry. Pero nga pala, bago ko itry yan, Son, yung mga, kunyari, yung mga nag-diet, gusto nila puro vegetables lang. Or, ngayong Holy Week, syempre, maraming ayaw kumain ng meat. Meron ba kayong burrito na? Yeah, we do, for Lenten season, we have a vegetarian burrito and we have seafood. Do you have it regularly or just for the Lent? Regularly. Regularly. Yeah. Okay, so basically, everybody has a choice. Yes. Pagdating nila sa inyo. And they could mix and match it. Alright, great. Thank you very much, Thank Sol. you. Ngayong tuwan-tuwa kami this morning kasi masaya nga pala. Magkano nga pala yung mga ganito, mga burritos niyo? Actually, depends on the meat, but for the Godzilla, it's flat 1-2. 1, 2. Pero yung mga ganito kaliit, From 340 to 380. ganito kaliit kasi maliit compared to Godzilla, pero ang laki nito, ha. Okay, maraming salamat, Sol. Thank you. Thank you very much. At dito po si Rhea Santos para kumain with us. Okay, siya lang po yung mga kapuso. Balik ka na ng hirit. Kain na. Rhea, kain na. Boom, para pa 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 pa.
Cute na rock and roll na stunt woman na simpleng palaban. Alam mo, hindi ako madaling kausap. Ang cute na mga ginoong medyo bastos na mayamang mayabang. I'm so surprised that you're very naive. Ang sariling kanilang hinahanap. Di ka ba nag-iisip, ha? Sa isa't